Tila nauwi na nga sa bangayan ang tunggalian ng dalawang kandidato sa pagka-alkalde ng Maynila. Si dating Pangulong Joseph Estrada ng una at re-electionist Mayor Alfredo Lim ng Liberal Party. Hayagan na ang tirada sa isa't isa dahil sa pagkaka-aresto kay Manila Vice Mayor Isko Moreno na kaalyado ni Estrada. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na nag-cruise ang kanilang landas. Eleksyon 1998, tumakbo sa pagkapangulo ang dating Police Major General at former NBI Director na si Lim. Natalo siya kay Erap. Pero alam niyo ba na ang dalawa, minsan na rin naging magkakampi sa politika? Si Lim, itinalagang DILG Secretary ni Erap na maging pangulo siya noong 1998. Pero makalipas ang higit 2 taon, nagbitiw si Lim sa pwesto at sumama sa mga gabinete ni Estrada na nanawagan para mag-resign na ang pangulo. Sa kabila nito, tila di pa rin naputol ang ugnayang Estrada at Lim. Noong 2004, nanalong senador si Lim sa ilalim ng koalisyon na nagkakaisang Pilipino o KNP. Si Fernando Poe Jr., malapit na kaibigan ni Erap, ang presidential candidate ng alyansang ito. Hindi pa man tapos ang termino ni Lim bilang senador, kumandidato na siya sa pagka-alkalde ng Maynila noong 2007. Sa ilalim naman ito ng United Opposition o UNO. Isa si Erap sa naging leader ng koalisyong ito. Pero nang sumunod na taon, inihayag ni Lim ang kanyang pagbibitiw bilang presidente ng Puwersa ng Masang Pilipino, partidong binuo ni Estrada. Subalit sa naging pahayag naman ni Estrada, sinabi niya ang buong partido ang nagdesisyon para patalsikin ang nooy mayor ng Maynila na si Lim dahil abala na raw ito sa kanyang trabaho. Noong eleksyon 2010 naman, kung kailan tinatarget ni Mayor Lim ang ikalawang termino sa pagka-alkalde, hayagang sinuportahan ng nooy presidential candidate na si Erap, si former Manila Mayor Lito Atienza. Sa kabila ng suporta ng dating Pangulo, nanalo pa rin ang incumbent mayor na si Lim. Para po sa ating talakayan, makasama po natin ang dalawang kandidato sa pagka-mayor ng Maynila. Darito sa studio si dating Pangulong Joseph Estrada kasama si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Magandang umaga po muna sa inyong dalawa. Morning po. At live din natin makasama si Mayor Alfredo Lim na nasa lungsod ng Maynila. Mayor, good morning po. Magandang umaga sa iyo. At sa lahat na yun taga-pakinig at magandang umaga rin kay Erap at saka kay Vice Mayor Isko Moreno. Opo, at kasama po ni Mayor Lim si Police Superintendent Ricardo Layog Jr., Commander ng Station 3 ng Manila Police District at siya yung nasa sentro ngayon ng kontrobersyang ito. Superintendent Layog, good morning po. Magandang umaga po, Aigan. Okay, para po sa ikalilinaw ng sitwasyong ito ngayon, unahin ko lang po, sina dating Pangulo Estrada at Vice Mayor Isko Moreno. Handa raw, dun sa kaniyang flag ceremony sa City Hall kahapon, umaga, at inulit niya sa DCWB, handa siyang magbitiw si Mayor Lim kapag napatunayan na siya daw po ang nag-utos ng pag-aresto kay Vice Mayor Isko. At kung di naman mapatunayan, ikaw naman, Vice, ang magbitiw din sa pwesto. So, handa ka bang gawin yon, yung hamon na yon? Well, unang-una, okay lang yung hamon. Pero hindi naman ito laban ng hamunan. Unang-una po, wala naman ako kaming binabanggit kung sino yung nasa itaas. In fact, tinatanong mo namin yun, kung sino ba yung nag-order sa itaas. Since nung na-interview po ko doon sa pulisya, doon sa presinto, naman ako binabanggit. Kaya nga lang ako nagtataka. But anyway, kung yun po ang gusto nila, wala naman pong problema. Mr. President, pero kayo naniniwalang kampo ho ni Mayor Lim ang nagpahuli po sa inyong mga kapartido? Oo, dahil sa aking karanasan, sa experience ko, 17 taon ako mayor eh. At hindi naman kikilos ang pulis. Hindi order ng mayor o order ng chief PNP. O kaya, Pangulo ang nag-order. Hindi naman gagawin siguro ng Pangulo yan. Kung wala order ang... kung hindi siguro gagawin ng Pangulo yun. Dahil... Pero, sinasabi ho ni Mayor Lim na pinubok nyo raw ho yung pulis eh. Bali, pinaalalahanan kayo na, Vice, may illegal kayong ginagawa dito. Parang totoo ba sinabi mong, dihulihin mo ko? Hindi po. O kaninong utos ng galing yan? Tinanong mo raw. Tinanong po na, dumating po ako base sa isang responde. Dahil tumawag po yung mga kusiyal. Inuhuli na sila. Inuhuli na daw sila, inaharas daw sila. So pumunta ako doon. At pagdating ko, nakausap ko naman si Colonel Layog. At tinanong ko sa kanya, sabi, may violation daw, PD 1602, dahil yung bingo daw ay sugal. Ngayon, sa maliit naming kaparanan,
pinaliliwanag namin kay Colonel Layog yung aming pananaw na ang bingo ay hindi po sugal. Ito po para sa amin, parang fanfare lang yan. Ngayon, pinaliwanag ko sa kanya, ano ba ang mga requisites ng bingo? Ng PD 1602. Tatlo yun Una, papremyo, o yung bingo may papremyo. Pangalawa, game of chance. O yung bingo may game of chance. O pangatlo, may wager. Yun o yung taya o yung pusta. Wala naman In fact, ginawa ko po yung mikropono, tinanong ko po yung taong bayan. Sino po sa inyo rito ang tumaya? At sinabi naman po ng publiko na wala namang tumataya. So bumaba ako na sabi ko kay Colonel Layog, sabi ko, wala naman talaga, hindi magko-qualify sa 1602. Sabi niya, sir, bingo yan. Sabi ko, pananaw mo yan. Ito yung pananaw namin. Kayong bahala. And I hope, hindi kayo sumunod sa unlawful order. Teka muna, matagal ka na ba nagpapabingo sa Maynila? Matagal na ho yan. Halos, kundi po yan linggo-linggo, every other week. Regular ho yan So walang huli pag nagpapabingo kayo? Walang huli. In fact, even si Mayor Lim nagpapabingo Pati si Mayor? Oo, nagpapabingo po sila. Dahil may katibayan ka ba na... Kasi kahapon kausap namin ni Mike, si Mayor, sabi niya, baka sa San Juan. Hindi po. Sa Maynila, hindi raw nagpapabingo. Ito po, naniningil pa nga ho sila. Ni-require pa ho mga punong barangay. Ayan, Pakita naniningil. natin yan para makasagot mamaya si Mayor. In line with the foundation, sabi dito, the Mayor endorsed strongly City Mayor Alfredo S. Lim to support our less fortunate and neglected person with disabilities. In line with this, foundation as part of their fundraising activities plans to send 50 bingos cards at 10 pesos each, total 500 pesos each barangay. For fundraising, malinaw. Ito may taya. Hindi sugal. May taya ho Anong taya? May 10 pesos each Ayan po. Yung bingo card nyo ba, walang presyo? Pinamimigay lang po namin yun sa taong bayan. Yun nga po yung pinaliliwanag namin. In fact, mamaya pasagutin natin. sinabi po nga ni Piskal Cerezo noong inquest, tinanong po si Teniente Murata, may wager ba o may taya? Hindi makasagot. Nauutal na sabi niya, hindi, may unanimous call. Pasagutin na agad natin si Mayor Lim dun sa pinakita mong patit nga. Pinakita mong may resibo po. nagpapabingo din ng resibo si Mayor January 17. Bago lang to. Mayor, eto, may bingo pala sa Maynila din. Ano ba? Totoo ba to, Mayor? Sino ba nakapirma dyan, Igan? Attorney Annalyn Marcelo Buwan. Okay. Yan fundraising ng mga disabled persons, di ba? Yan sa pagkakabasa ni Vice Mayor. Opo, Fundraising neglected. ng mga disabled. Mga less fortunate. Ang bingo, matagal nang ginagawa yan sa bahay-bahay ng mga housewives. Pinamihintulutan yan. At yung sinasabi nilang hindi bawal, merong bagong batas yung Republic Act 9782 na nagsasaad doon na ang bingo, kamukha ng domino, magiging exempted lang from the operation of the law kung family affair sa loob ng bahay, katwaan lang, nagpapalipas ng oras. Pero pag ginagawa sa publiko, in public place, nangungumbida sila ng mga tao na sinasabi nila, di umano, 2,000 daw na mga tao naroon. Violation na yan. Hindi na pumupunta doon sa exemption. Kaya, tama yung ginawa nila Colonel Layog na aksyonan. Kasi yung bingo, yung illegal gambling activity, ginagawa sa kanilang harapan. Okay, yung sinasabi ni Presidente Erap, naging mayor po siya, Mayor, na hindi kikilos ang pulis nang hindi inuutos ng mayor. Mali yun. Ang pulis hindi pwedeng sumunod sa unlawful and illegal order. Ewan ko, kung nung mayor siya, kahit illegal, baka pinasusunod niya sa mga pulis niya. Pero iliwanagin lang natin, nung kapanahonan niya, ang mga pulis under na mga mayor. Pero nung pumasok ang martial law at ginawang PCINP at naging PNP, hindi na naging local employees ang mga pulis. National employees na yan.
Meron sila sariling hierarchy of leadership. May mga general yan eh. Kamukha sa Manila Police Department. Tumatanggap sila ng direktamentang order doon sa Chief of Police, kay General Alex Gutierrez. Aha. Hindi sa akin. Dahil bawal sa regulasyon yan eh. Ang mayor, para maintindihan ni ERAP, hindi pwedeng magbigay ng order sa precinct commander. Kinakailangan, kung meron siyang gustong ilunsad na kampanya sa kriminalidad, pararaanin niya sa Chief of Police. At yung Chief of Police bilang paggalang sa kanya, ang siyang magbibigay ng order. Kaya mali yung sinasabi niya eh. Kaya hindi ko alam kung paano pumamalakad niya doon nasa San Juan siya. Pero ako, hindi ako nagbibigay ng maling order. Alam mo, Mang Fred, 17 taon ako mayor. Lahat niladaan. Any lawful order of the mayor must be followed by the chief PNP or chief of police. Kaya lahat ng in-order ko, puro lawful order. Hindi ka mukha mo, yung order mong disperse yung mga tao na wala namang kinalaman doon sa sugal, ang dami pa nasakta ng mga tao, pati mga konsyal. Pina-aresto mo. Hindi ba rin hindi gagawin ng pulis yun kung hindi may order ka? Si Colonel Layog na makakasagot pwede niyan. ba? Sige po, Mayor. Pwede ba? Una, kasinungalingan yan eh. Sanay kayo sa pagsisinungaling eh. Niloloko niyo ang tao eh. Nandito, kasama ko si Colonel Layog. Siya naroon. Ito, nireport lang sa akin kinabukasan. Siya magpapatunay na wala akong ginagawang order at di ko alam yung nangyaring insidente. Okay. Ay, hindi ko maintindihan. Mayor, si Colonel. Magandang umaga po. Kanino natanggap yung report at desisyon nyo yung hulihin itong grupo nila Vice Mayor Isko? Bali nakatanggap kayo ng sumpo. Ang aking pong PCP commander ng Blooming Treats ay Inspector Ed Morata, tumawag po sa akin. Sinabi niya na meron na para pong reported sa kanila na nagbebenta ng bingo card. At the same time, yung mga tao ay nandun na po sa Tambunting area. At chinek ko nga po roon, pagdating ko dun sa area, it so happen na sila ay, dahil meron na pong unang pag-uusap eh. Organisado na. Yung barangay chairman in the presence of our policeman at yung pong ibang mga konsehal na naroon, napagkasunduan po nila na instead na bingo, dahil illegal gambling nga po, magrarapol na lang sila. Napagpunta ko nga po doon, yun ang nadatnan ko. Intoses po, in my presence at that time, wala pong sugal na nangyayari. Okay. Kaya ang ginawa ko po, kasama na po ako na nag-secured sa kanila sa area. Nakipagkamayan po ako doon sa mga konsehal na inabutan ko doon. At maganda po yung mga pag-uusap namin. So walang sugal? Nga lang po, wala pong sugal nung una dahil rapol. Yung dami po ng tao na naroon nung habang nagrarapol sila, gayon din naman po yung dami ng tao nung nagpabingo na. Ang naging problema nga lang po, nung dumating si Vice Mayor Isko Moreno, at tinanong niya po yung mga tao kung papayag ba na hindi matuloy ang bingo. Sinabi po ng mga tao na hindi. Nagpahanap po siya ng bulilyo, yun yung pambola ng bingo. At may nag-produce po, merong among dun sa mga nanonood, may nag-produce po ng bulilyo. Yun po, pagkatapos in-announce niya po na hulihin ko na siya dahil nandun na yung bulilyo. Ang sabi ko naman sa kanya, sige po, ibola ninyo para consummated yung crime. So meron pong isang konsehal na bumola siya, bumunod siya. At sabi niya, sa letrang N na 44, yun po, consummated na yung crime. Hindi naman po ako papayag bilang isang pulis na in my presence, the crime is being committed at hindi ako magre-react. Dahil alam ko naman po, pag hindi ako nag-react, makakasuhan din po kami. Okay. Kaya po, trabahong pulis po ang ginawa namin. Wala pong nag-uutos sa amin. Okay, yung kaso ng pananakit sa pulis si Morata, eto si Presidente. Ano ba kwento sa'yo? Sinaktan ba siya talaga ni Presidente sa presinto? Colonel Layog? Yung pong sinasabi po ni Teniente Morata, hindi po yun nangyari sa presinto. During the inquest proceeding, habang pong nagkakaroon ng clarificatory questioning sa sala po ni Chief Inquest si Rezo, habang tinatanong po si Inspector Morata, sinusuntok po siya sa tagiliran doon sa kamay niya ni President Erap. Pagkatapos nga po, ito ay na-witness naman ni Fiscal si Rezo, kaya po pinagpalit sila ng lugar. Sabi ni Fiscal si Rezo kay Ed Morata, Teniente, lumipat ka na dito sa kabilang lugar. Yun po. Ikaw, tinatapik, ano ba? Sinusuntok mo, tinatapik, paano po? Sa harap ni Fiscal Cerezo mismo.
At na-interview si Fiscal Cerezo na wala siya nakita ang toward incident. Na sinaktan niyo yung pulis. Nasinaktan ko yung pulis. Sinabi ko lang, huwag ka magsinungaling, sabi mo yung totoo. Yun lang sinabi ko. Bakit pinalipat? Parang sasaktan yun. Kaya sa harap ng piskal, naka-uniforme pa siya, marunong. Pero may banta rin kayo na 3 buwan na lang sila, yung mga pulis. Biro lang yun. Ganun ba? Oo. Pero Biro lang pala eh. baka magkatotoo eh. Ganun ba? So, paano asahan ng mga taga Maynila? Nagkapirmahan pa kayo ng Peace Covenant sa N44 lang pala, naging marahas. Yun ang unang bola, di ba? N44. Pero may ano ko lang, no, saglit. Yung paghuli ng bolilyo, alam niyo ba na hindi pa ako dumarating, itong si Teniente Murata, pumasok sa isang bahay, kinuha na niya yung tambiolo. Now, logic will dictate if in the absence of Colonel Layug at the time, na sinasabi ni Teniente Murata na hinuli na nila yung paraphernalias ng bingo, di may commission na ng crime. Bakit nung time na yun, na wala pa ako, hindi hinuli ni Teniente Murata yung mga kusyal at yung taong bayan. Yun nga wino-worry na. Bakit nung time pa namin na nung dumating ako para magpaliwanagan, nagpapaliwanagan kami ni Colonel Layug, itong si Teniente Murata, nandakma na lang. Kaya yun ang mga parang minsan iniisip namin, gabi pa lang, nananakot na yung Teniente Murata, nag-iikot sa Tambunting. Okay. Hinuhuli, sasabihin sa mga taong bayan, pag sumama kayo sa bingo, huli namin kayo. Kita nyo yung jeep, nasa loob na. Hindi nyo napansin yung jeep nasa loob. Palagay na nating legal yung ginagawa nyo, pero yung likuran ng bingo cards nyo, puro kandidato ninyo. Opo. May mga pangalan po namin. Ano naman yun? Early campaigning naman? Maliwanag po ang batas under Penera versus Comelec. Na wala pang kampanya? Wala naman. Kasi po sa March 29 pa po kami. Ngayon po kasalukuyan pong senador pa lamang. Okay. Mayor, gulong-gulong po ang Maynila. Magpapabingo pa ba sila o hindi na? Kasi ang simbahan nagpapabingo. Yung mga, kahit pumunta akong Tondo ngayon, may mga bingo rin sa mga kalye. So ano ba talaga ang patakaran ng bingo sa Maynila? Alam mo niyo yan, yung bingo, pangkaraniwan ng ginagawa, domino, Opo. ng mga pamilya sa loob ng bahay. At kasama na siguro dyan yung mga fundraising na simbahan o ng mga disabled group. Pero meron ho tayong mga bingo sa mga SM Mall. Yan po, ina-authorize ng PAGCOR. Ina-authorize ho ng PAGCOR yan eh. Siyempre, pag in-authorize ng PAGCOR, gagalang namin. Kaya nga ho, hinahanapan sila ng permiso ng PAGCOR wala naman sila mapakita. At saka bakit ho, yun ho bang 2,000 magkakasya sa loob na isang bahay? Family game pa ho ba yun? Hindi na family game ho yan eh. Sabi nga ang report sa akin ni Colonel Layog, nung tumawag daw sa presinto, may nagbebenta daw ng mga tao na 10 piso bawat card. Yan ho, nire-report sa akin. Kaya gusto ko nga ho, silang kausapin ninyo dahil sila ho naroon. Wala ho ako dun eh. Kaya lang ako napa-entra dito, binabanggit nila ang pangalan ko. Ito, bilang sagot kay Vice Mayor Moreno, na nagtataka daw siya, bakit ako nagpapaliwanag? Una, iniimbitahan ho ako ng media. Kamukha ninyo. Tinatanong ako. Pero ang pangalan ko, sinabi ni former President Erap na ako daw ang nag-utos. Lumabas ho sa dyaryo yan eh. Pag hindi naman ho ako kikibo, baka maniwala sa kasinungalingan yung mga pinagkakalat nila. Hindi ho maganda yun eh. Ang sinasabi ko lang nakikiusap ako, magsabi tayo ng totoo. Huwag kayo magdawit ng tao na walang kinalaman doon sa pangyayari. Sagutin lang ninyo, may sugal ba o wala? Opinion ho ninyo na wala. Tapos sinasabi nyo, pinawalan kayo, dinismiss ang kaso. Hindi ho nadidismiss. Nirelease ho ng piskal for further preliminary investigation. Kaya magkakaroon pa po ng preliminary investigation to give both sides equal chance to present their witnesses, mga ebidensya nila. Dahil sa report po ni Teniente Tumada, doon sa sinasabi ni Vice Mayor, hindi daw makapagsalita, paano po kung sino-sino nagtatanong sa kanya? Okay. Si President Erap nagtatanong, yung piskal nagtatanong. Pasagutin ko lang si Presidente. Kakasuhan niyo ba sila? Palagi ko, nakapile na yung kaso. Nakapile na, okay. Ngayon ang pinagtataka ko lang, biglang 30, mahigit 30 pulis ang biglang dumating doon. Sinasabi sa akin ng mga konsyel.
Yung mga konsyal, parang nililibang lang yung mga kababayan natin mahihirap doon. Ha? Biglang dumating yung mga pulis, talagang tingnan mo, Ilan yan? nagkasakitan doon. A little less than 30. Pagkatapos, bakit ang dami dyan, mga video karera, yung mga bookies, hindi nila inuhuli. Bakit itong bingo na wala naman sugal, wala naman pera involved, hindi naman binibili yung bingo card, libre. Sa politika? Oo, nililibag na yung mga kababayan natin mahihirap doon. Bakit yun ang pininterian nila, binigyan nila ng prioridad? Samantalang yung bookies dyan, yung mga video karera, hindi nila inuhuli. Colonel, may kampanya ba kayo sa illegal gambling, hindi lang bingo? O tuloy ba yung kampanya sa video karera daw, tsaka prutas, tsaka saklaan sa tayuman? Fruit game. Lahat po ng klase ng illegal gambling, lahat po ng sugal ay pinag-iigting po namin ang kampanya dito po sa Wala lang nasasakupan sinabay po doon? namin sa Santa Cruz. Kahit sino po ang kahit sino po ang tao na naroon, opo. Yun nga pinagtataka ko, Igan, na bakit 30 pulis agad ang Ay, si Colonel, 30 pulis daw ho. Tama ho ba? Ilang pulis ho kasama niyo doon, Colonel? Ganito po kasi katulad nga po ng nasabi ko sa inyo kanina, meron po tayong 14 pulis doon. Pero kung makikita nyo po, dahil nga nalaman namin na meron sila ron na gagawing pabingo at ang dami na pong tao dahil yung buong Tambunting area po, punong-puno ng tao. Ang SOP naman po namin dyan, sa lahat ng activities na mangyayari sa nasasakupan namin, dapat po i-secure namin yan. Okay. So pagpunta po namin doon, katulad ng sinabi ko na nagpaparapol sila, ay maayos naman po ang sitwasyon, sinisecure po namin ang area. Nakikipag-usap kami sa mga taong naroon, nagkakaroon ng konting tawanan. Pero pagkadating po sa sugal na ang gagawin nila, ibang usapan na po yung kailangan po, ipatupad namin yung tungkulin namin bilang isang pulis. Okay. Ganito yan. Ako bilang taga Maynila, nalulungkot sa nangyayari. Bilang huling bahagi na po natin. Hindi pa ho ito panahon ng kampanya, mga kapuso. Presidente Estrada, makakatiyak ba kami sa hanay po ninyo sa una na ito'y huli ng karasan at magiging maayos po ang magiging kampanya sa lungsod ng Maynila, Presidente? Ay, sa akin, Kasi pumirma kayo ng covenant, di ba? nagkamayan pa kami ni Ma'am Fred eh. Oo. Talagang susunod doon sa aming pinirmahan. Bigla lang, pinaresto yung mga mahihirap na tao, binibigyan lang ng libangan ng mga konsyal. Bakit mga nakaramang sabi nga ni Vice Mayor Isko, na matagal na yung ginagawa yung bingo. Ngayon, nawala na sa kanila yung mga konsyal, lumipat sa akin, pinahuhuli na. Okay. Mayor, yun din ang tanong ko sa inyo, makakaasa ba mga taga Maynila ng isang malinis at patas na kampanya? Ay, mga kaasa ho, Igan. Kaya kami naman hindi lumalabag sa batas eh. Ang problema dito, sila ang lalabag sa batas, dahil vice mayor sila, konsyal, palagay nila sa sarili nila, they're above the law. Hindi pwedeng umaksyon ng pulis. O yung mga panakot nila na didemanda yung mga pulis, didemanda ninyo. Kaya dito nga, dahil dinadawit ang pangalan ko, Igan, na wala akong kinalaman, laging pinipilit na inutusan ko daw. Abay, tutulungan ko ngayon ng mga pulis sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Dahil saludo ako sa kanila na hindi sila, nagdalawang isip, kahit sino pa yung naroon, sa amin dito sa Manila, kay senador ka, kay congressman ka, kay gobernador ka, pag lumabag ka sa batas, dapat aksyonan. Nobody's above the law. Dapat mapaalala lang sa kanila. Pero kami sumusunod. At wala naman kaming ginagawang paglabag sa batas eh. Nagpirmahan kami dito sa Peace Covenant. Meron ba akong ginawa na labag sa batas? Pilit nga sinasali yung pangalan ko, ginugulo usapan eh. Let's just stick to the truth. Pinag-uusapan ngayon. Okay. Mayor, Illegal ba o hindi? Di bahala ang piskal. Hintayin natin ang piskal na magdesisyon. May investigasyon pa eh. May preliminary investigation eh. At dito kami, walang kinikiling kami. Stick sa katotohanan din, tulad ng sinabi ni Mayor. Balikan ko lang yung issue ng pananakit ni dating Pangulo Estrada sa isang polis, yun ang binibintang sa kanya. May pahayag po si Elaine Yara Cerezo, Chief of Inquest, Division of Manila Prosecutor's Office, na hindi niya nakitang sinaktan na dating Pangulo Estrada yung polis na si Morata. Panoorin po natin ito. Po siya ni Erap. Meron po ba kayo? I haven't witnessed that. I haven't witnessed that.
during the inquest proceedings. Although may palitan ng mga tanong, mga salita, pero walang ganung pangyayari. I see. And I will not allow that to happen here. Oh. Okay, maraming salamat po. At least may isang issue tayo na resolba. At kailangang matanong pang maigi ni Mayor at ni Colonel La, yung si Murata, para makapagbigay ng paliwanag. Okay, siguro naman nabalansin na po natin na rinig na magkabilang panig at saan ba susunod na bingo, Vice? Pwede bang... Sa amin po, basta po... Uli na to, wala na kami oras. Kami hindi namin ginagamit ang posisyon namin para lumabag sa batas. Okay na yun. Logic will dictate that we are an elected official. We cannot conduct in public or in private illegal activities. Una, it is highly immoral. Then, second, hindi naman kami mga tulonggers para lumabag sa batas eh. Presidente. Sasamantalin na ito, Igan, no? Dahil, alam, 3 disqualification proceedings na pinahal sa akin para ma-disqualify daw bilang kandidato. At mga abogado ni Ma'am Fred, ang... Mayor po. Nga pala, Mayor pa, no? Ni Mayor Fred Lim, ang abogado, nag-file ang disqualification. Sa'yo. Yung isa, na-dismiss na. Ngayon, nag-file na naman uli. At kinakalat nila, ako raw disqualified na. Yan ay walang katotohanan. Okay. Tuloy-tuloy itong laban. Hindi ako hihinto. Okay. Hindi naman siguro galing kay Mayor Lim naman yun. Hindi siguro. Mga abogado rin yan. Hindi naman Mayor, sige, ulit po doon. Mayor. Ano ba, teka muna. Yung abogado niya, yung si Justice Palatao, naging justice yun. Rekomendado niya sa akin yun nung ako mayor. Ako presidente. Yan, yun ang abogado niya. Okay. At saka isa pang babae, si... Teacher sa CCM. Yung sa CCM. Mahirap yan, babae na pinag-usapan natin. Hindi, abogado rin niya Okay, yan. wala na oras. Mayor, huling mensahe sa inyo. Maikli lang po. Masasabi ko, nung pinag-uusapan nila yan na magpapail sila ng demanda para ma-disqualify, ako pa nga nagsabi, huwag niyong ituloy yan. Kasi mamaya, ako na naman ang pagbintangan. Ang sagot nila sa akin, kami mga abogado, members kami ng IBP, kinakailangan malaman ng tao kung ano talaga. At wala ho nagkakalat na disqualified na sila. Nasa COMELEC pa po eh. Hintayin na lang natin yung desisyon ng mga government agency. Yun lang ho ang sa akin. Okay, maraming salamat. Wala po tayong oras at good luck sa inyong dalawa. Dating Pangulong Joseph Estrada at Manila Vice Mayor Alfredo Lim. Yan. Sana sa kapakanan pa rin mga taga-Maynila kung ano man ang mga plano nyo sa darating na eleksyon. At maraming salamat, Vice. Colonel Layog, salamat po. Yan po ang naging talagayan natin.